Sabunutan ni Kim Chiu at Sofia Andres sa The Alibay, pinulutan ng mga netizens. Pero siyempre sa kanyang mga serye, ang inaabangan talaga yung mga sabunutan scene. Di Tsaka ba? in fairness dito, makatotohanan kasi yung sampalan at sabunutan nila dyan. Talagang bigay na Oo, bigay, di ba? true. Galing-galing talaga ng ang Kim Chiu, ha? Oo, talagang iba. No? Tsaka nakipagsabayan si Sofia dyan, Tito. In In fairness, fairness. magaling din naman si Sofia talaga. Oo, kontrabida. Mas bagay sa kontrabida, True, di ba, kaysa true. mga paswito. Pero minsan, nasa Rockwell kami, biglang may bumeso sa akin. Dumadaan. Bumeso sa amin, hey, kumusta po? Sabi niya. Hindi ko nakilala. Sofia Andres pala. Oh, nung nakalista siya sa kakulang titan. Sino ba yung bumeso? Dinedma mo? Hindi, binati ko naman. Oo. Diyos ko, Miss Amity ako, no? Oo. Pag may bumabasa, hello, kumusta na? Doon mo lang na-realize, sino ba to? Ay, si Sofia Andres pala. Oh, si Sofia pala. Pero in fairness sa kanya pala, bati talaga siya. talaga? Oo. Kasi nang nagsisimula siya, ikakilala namin siya. Diyos ko, batang yan. Parang may interview kami, ha? Eto, trivia lang, may interview kami sa isang mesa. Bigla siyang nawala. Oh. Nakipagtelebabad na siya sa young actor. Ay, parang alam na yung issue na yan before. Oo. Nakipagtelebabad siya habang nag-interview kami. Talaga? Asan si Sofia? Nawala. Since kaibigan naman siya, kaibigan naman namin yung manager niya that time, parang dinedma na lang namin. Pero, Diyos ko. Oo nga naman. Ang awkward naman kasi ini-interview mo, biglang nawala, no? Alam mo pa kung sinong niya. Hindi ba si yan? May hit song siya, singer siya. Unang nalink yan sa kanya. Sino to? Wait lang. Kasi alam ko lang si, di ba yung... Si Diego, something before. Bago pa si, Diego. Sino yan? Si Diego Loizaga. Loizaga. Bago pa kay Oo. Diego. Yung nalink sa kanya. Parang, kung hindi ko natatanda ko, parang nagkapelikula rin yata si Sofia dyan sa singer. Talaga? Sa young actor singer, parang yung Sino first yan? movie. Hanapin ko nga yan. Kung natatandaan nyo lang, di ba? So, hayon, si Kim Chiu daw, nangangamoy best actress pa rin daw sa serye na yan. Kasi naman, Tito, talaga namang Kim Chiu is Kim Chiu pa rin. Talagang ang laki talaga ng ginaling talaga ni Kim Chiu pagdating sa mga serye. Oo. Tsaka before kasi 'di ba yung mga kanyang nung mga bata pa siya, mga patwitams. Ngayon kasi iba na yung mga role niya. Matured na halos lahat. Sa kabonggang-bongga yan talaga yung Yung Alibay, The Alibay na yan talaga, yung segment na yan talaga, yung eksena nilang yan ay talaga namang True. Talaga ang ganda. In fairness naman talaga maganda yung story talaga. Tsaka kaaabangan. Kaya pala baliw na baliw mga Kim Pao pala. Kasi nung last time, Tito, pinanonood ko siya kasi na-curious ako ano bang story ng The Alibay. Tapos, ang galing naman talaga nila. In fairness. Kahit si Paolo, di ba? Oo. Ibang Paolo Avellino yung atake dito eh. Kayo ba mga Kim Paulandia dyan? Anong masasabi nyo sa mga napapanood yung serye ng Kim Pao? Yes. Mag-react na dyan, babasahin namin, di ba? Yes. Titignan natin mamaya. At syempre, kasabay pa rin kay Kim Chiu pa rin, itong utol niya, talaga namang proud na proud siya at happy siya sa kanyang utol na piloto. Oo nga, di ba nag-graduate na nakaraan? Pero ito nga, super proud si Kim Chiu dahil nga, itong si John Paul daw ay nakompleto ng 1,000 flying hours sa Canada. Canada. Yes. At syempre, nag-like si Kim tungkol dyan, di ba? Wow. Bilang suporta sa milestone ng utol. Yes. Ibinahagi rin ni GP ang kanyang flight gamit ang Singer propeller plane at ang journey niya kasama ang kanyang trainer, kabilang na ang paglipad mula Edmonton hanggang high level ng Alberta. Wow. So, yan, may piloto na siya Piloto talaga. na. At least may napuntahan ng kanyang paghihirap ni Kim Chiu, di ba? Isang yan, di ba? Oo, isang success yan para sa kanya. Kasi tumulong talaga siya dyan para maging piloto ang kuya. Ang kapatid utol niya, niya, ang yes. kapatid niya, di ba? Sa mga ganitong viral na balita, kadalasan, eksena lang ito sa shooting, scripted fight scene at hindi totoong away. Pwede ring behind-the-scenes clip na na-misinterpret ng netizens. Minsan naman, pinapalaki lang online kahit wala talagang conflict. Wala pang malinaw o kumpirmadong ulat na may tunay silang alitan. Sa showbiz, normal ang mga intense na eksena, lalo na kung may drama o confrontation ng story. Malaki ang chance na eksena lang ito para sa proyekto nilang The Alibay. Normal sa showbiz ang pisikal at emosyonal na intense na acting. Napapalaki lang ng social media ang mga ganitong clips, lalo na kung putol o walang context ang video. Kung may totoong alitan, kadalasan lumalabas agad ang official statement o may credible reports, pero kung wala, posibleng haka-haka lang. Sa ngayon, mas praktikal na tingnan ito bilang either scripted scene o misunderstood moment, hindi agad totoong away.
Mas okay pa rin na hintayin ang buong context kaysa sumabay sa hype ng netizens. Kung gusto mo, pwede kong hanapin kung may latest update o official confirmation tungkol dito. Sa kung pag-uusapan ng kumakalat na balita tungkol sa umano'y sabunutan ni Kim Chiu at Sofia Andres sa The Alibi, ang pinaka-realistic na reaction dito ay hindi agad paghusga, kundi pag-intindi sa konteksto kung paano gumagalaw ang showbiz at social media ngayon. Una, malaki ang posibilidad na eksena lang ito. Sa industriya ng entertainment, normal ang mga pisikal na komprontasyon sa mga drama, lalo na kung heavy ang storyline. Hindi bago kay Kim Chiu ang ganitong klase ng acting, at si Sofia Andres naman ay kilala rin sa paggawa ng intense roles. Kung totoo man na may sabunutan, mataas ang chance na bahagi iyon ng script, choreography at may supervision ng direktor. Hindi basta-basta pinapabayaan ng ganitong eksena dahil may safety protocol sa set. Pangalawa, malakas ang epekto ng social media sa paghubog ng narrative. Isang maikling clip lang, kapag tinanggalan ng context, pwedeng magmukhang totoong away. Dito pumapasok ang pagiging mapanuri, dahil ang netizens minsan mabilis mag-react kaysa mag-verify. Ang problema, kapag nag-viral na, nagiging katotohanan na sa paningin ng iba kahit hindi pa kumpleto ang detalye. Pangatlo, may kultura rin ng pagpapalaki ng intriga sa showbiz. Hindi maikakailan na ganitong klaseng issue ay nakakadagdag ng atensyon sa isang proyekto. Kahit hindi ito sinasadya, nakakatulong ito sa publicity. Kaya minsan, ang simpleng eksena o misunderstanding ay nagiging headline na agad. Pero kung sakali, at malaking kung ito, may personal na tensyon sa pagitan nila, hindi pa rin tama na agad itong gawing issue nang walang malinaw na ebidensya. Ang mga artista ay tao rin at may karapatan sa pribadong usapin. Hindi lahat ng nakikita sa kamera ay buong kwento. Sa kabuuan, ang pinakabalansing pananaw ay ito. Huwag agad maniwala sa unang nakikita. I-consider ang posibilidad na scripted ito. Hintayin ang official na pahayag bago mag-conclude. Sa panahon ngayon, ang tunay na skill ng isang viewer ay hindi lang pagiging updated, kundi pagiging mapanuri at hindi basta nadadala ng hype. May ilang dagdag na anggulo na pwedeng tingnan sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Sofia Andres para mas maging buo ang pag-intindi. Una, editing at camera tricks. Hindi lahat ng nakikita sa viral clips ay raw na pangyayari. Sa TV at pelikula, may tinatawag na camera angles, cuts at sound design na nagpapalakas ng dating ng eksena. Pwedeng ang simpleng hilahan lang ay magmukhang matinding sabunutan kapag pinagsama-sama ang shots at nilagyan ng dramatic music. Stunt coordination at safety. Kung may pisikal na komprontasyon, kadalasan may stunt director o fight choreographer na nagsiset ng galaw. Ibig sabihin, planado ang bawat hawak, hila at bagsak para maiwasan ang aksidente. Hindi ito ginagawang basta-basta o padalos-dalos. Marketing at publicity effect. Sa totoo lang, kahit hindi intensyonal, ang ganitong viral moments ay nagiging free promotion para sa The Alibi. Kapag pinag-uusapan ng tao, mas nagkakaroon ng curiosity ang audience. Ano ba talaga ang nangyari? Na pwedeng mag-translate sa mas mataas na viewership. Fan culture at bias. May tendency ang fans na kampihan ng paborito nilang artista. Kaya minsan, kahit kulang ang impormasyon, nagkakaroon agad ng sides at arguments online. Dito nagsisimula ang unnecessary fan wars na wala namang solid na basihan. Mental at emotional impact sa artists. Isang bagay na madalas nakakalimutan. Ang mga artista tulad ni Kim Chiu at Sofia Andres ay nakakabasa rin ng comments. Kung mali ang interpretasyon ng publiko, pwede itong magdulot ng stress or pressure even kung trabaho lang naman ang ginagawa nila. Pattern ng viral controversies. Hindi ito ang unang beses na may ganitong klaseng issue sa showbiz. Madalas ang flow ay may lalabas na clip, magre-react ang netizens, saka palang lalabas ang full context o official statement. At kadalasan, doon palang nalilinawan ng lahat. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang idagdag ay ito. Ang unang version ng kwento
ay bihirang maging buong katotohanan. Ang context ang pinakaimportante sa ganitong issue. Kung lalabas man ang buong eksena o official statement ni na Kim Chiu at Sofia Andres, doon pa lang talaga masasabi kung ano ang tunay na nangyari. Pero sa ngayon, mas logical na tingnan ito bilang bahagi ng trabaho kaysa personal na alitan.